Kabanata 1. Ang hindi inaasahang paghihintay. Sa isang mamahaling paaralan sa gitna ng Maynila, kung saan ang mga mag-aaral ay nakadamit na maingat na uniforme at ang mga libro ay halos mas mahal kaysa sa pang-araw-araw na pagkain ng karamihan, nagaganap ang isang tipikal na araw ng class. Ang silid-aralan ay puno ng bulwagan ng mga upuan na gawa sa mahal na kahoy, at ang mga bintana ay nagpapakita ng tanawin na mataas na gusali at mamahaling kotse. Ang mga mag-aaral, mga anak ng mga negosyante at politiko, ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano sa weekend, mga payesta sa malalawak na bahay at paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang hindi inaasahang ingay ang nagpukaw sa kanilang atensyon. Isang kaluskos mula sa pinto, at pagkatapos ay isang katahimikan na biglang naputol ng pagbukas ng pintuan. Umasok si Lita, isang batang babae na hindi hihigit sa 12 taong gulang, na may mga damit na puno ng dumi at mga butas. Ang kanyang buhok ay magulong-magulo, at ang kanyang mga paa ay hubad, halos itim na mula sa paglalakad sa mga kalye ng siyudad. Ang mga mag-aaral ay agad na nagtawanan. Ang ilan ay tumayo mula sa kanilang mga upuan para mas makita ang kakaiba at hindi kanais-nais na bisita. Sino yan? Isang pulubi, bulong ng isang batang lalaki habang tinitukoy ang kanyang kasamahan. Ang iba ay nagtawanan pa ng mas malakas, habang ang guro, isang matandang lalaki na nakasuot ng suit na halos hindi na bagay sa kanyang edad, ay napatayo mula sa kanyang mesa. Anong ginagawa mo dito, bata? Sigaw ng guro, ang kanyang boses na puno ng galit at hindi makapaniwalang pagkainis. Hindi ito lugar para sa mga tulad mo. Umalis ka na. Ngunit sa halip na umalis, si Lita ay dahan-dahang lumapit sa harapan ng silid-aralan. Ang kanyang mga mata ay hindi natatakot, bakos puno ng determinasyon na hindi na ipapakita ng kanyang itsura. Sandali lang po, sir, sabi niya na mahinang ngunit malinaw na boses. Gusto ko lang po subukan ang isang bagay. Ang mga mag-aaral ay nagtawanan pa rin, ngunit ang guro ay napahinto, bahagyang nalilito sa kakaibang katapangan ng batang ito. Subukan? Anong subukan? Tanong ng guro, ang kanyang boses na puno ng pagdududa. Wala kang karapatan dito, at wala kang alam. Hindi pinansin ni Lita ang mga pang-uuyam. Sa halip, kinuha niya ang isang kapirasong chalk mula sa mesa ng guro at lumapit sa malaking blackboard na nasa harapan. Ang mga mag-aaral ay nagpatuloy sa kanilang pagtawa, ngunit ang mga tunog ng kanilang mga boses ay unti-unting naglaho nang simulan ni Lita ang pagsusula. Ang kanyang mga kamay ay mabilis ngunit matatag at sa loob ng ilang segundo, isang komplikadong problema sa matematika, isang ekwasyong puno ng mga variable at eksponente, ay sumibol sa blackboard. Ang guro, na dating puno ng galit, ay napatigil at napatingin sa blackboard. Ang mga mag-aaral ay naging tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng kamay ni Lita. Problema ito tungkol sa algebra, sabi ni Lita, ang kanyang boses na ngayon ay mas malakas at puno ng kumpiyansa. Kung titingnan natin ang ekwasyong ito, kailangan nating balansihin ang mga variable gamit ang pamamaraang substitution. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang sumusulit. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang guro, na dating mayabang, ay napahawak sa kanyang noo, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa loob ng 5 minuto, natapos ni Lita ang solusyon at ang sagot ay ganap na tama, isang bagay na hindi man lang naipapakita ng kanilang aklat sa class. Paano mo ito nagawa? Tanong ng guro, ang kanyang boses na ngayon ay puno ng pagtataka. Ang mga mag-aaral ay hindi na tumatawa. Sa halip, ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at pagkukumpara sa kanilang sarili. Si Lita ay humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang kalmadong ngiti. Matagal ko nang pinag-aralan ito, sabi niya. Hindi ko kailangang maging mayaman para matuto. Ang kaalaman ay para sa lahat. Ang mga salita niya ay tumama sa puso ng mga mag-aaral
at ang silid-aralan ay napuno ng isang mahabang katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi tumagal. Isang batang lalaki mula sa likuran, na dating pinuno ng pagtawa, ay tumayo at sinabi, "Kahit na magaling ka, wala kang karapatan dito. Sino ka ba talada?" Si Lita ay hindi sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa kanya ng diretso sa mga meta, at ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, na inilalagay ang isang misteryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay simula pa lang, sabi niya ng mahina, ngunit ang kanyang boses ay nag-eksyo sa buong silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito. Ang guro, nang gayon ay puno ng kuryosidad, ay lumapit kay Lita. "Kung totoo matalino ka," sabi niya, "patunayan mo ulit. Bigyan kita ng isa pang pagkakataon." Si Lita ay tumango, ngunit bago pa man siya makapagsimula, ang pintuan ng silid-aralan ay muli nang bumukas. Isang lalaking nakasuot ng mahal na suit na may ekspresyon ng galit sa kanyang mukha ay pumasok. Sino ang nagbigay ng permiso na pasukin ang klase ng isang pulubi? Sigaw niya, ang kanyang boses na nagpapakita ng autoridad. Ang mga mag-aaral ay napaatras, habang si Lita ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi may paliwanag, isang halo ng takot at lakas. Ang lalaki, na nahulaan bilang ang director ng paaralan, ay lumapit kay Lita at sinabi, "Umalis ka na, o tatawagin ko ang seguridad." Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, si Lita ay mabilis na nagsalita. "Sandali po, Director. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. May dahilan kung bakit ako nandito, at hindi ito tungkol sa pagkain o pera." Ang Director ay napahinto. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng pagkakainters. "Magpaliwanag ka," sabi niya. Ang kanyang boses ng ngayon ay mas kalmado ngunit puno ng pagdududa. Si Lita ay huminga ng malalim, at sa isang iglap, sinabi niya, "Nais ko lang ipakita sa inyo na ang kaalaman ay hindi nakikita sa damit o sa estado ng buhay. Ako ay may kakayahang magturo, at handa akong patunayan ito." Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa, habang ang director ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Lita. Ang silid-aralan ay napuno ng isang bagong klase ng katahimikan, isa na puno ng pagtataka at hindi pagkakaunawaan. Ano ang ibig sabihin ng batang ito? At paano niya ito mapapatunayan? Sa labas ng silid-aralan, ang hangin ay humihip ng malakas, na parang nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang mga mag-aaral ay nanatiling nakatayo, ang kanilang mga isip ay puno ng mga tanong, habang si Lita ay nanatiling nakatayo sa harapan. Ang kanyang presensya ay parang isang misteryo na handa ng malutas. Ang guro ay napailing, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, habang ang director ay naghihintay ng sagot. At sa gitna ng lahat, ang blackboard ay nananatiling nakatayo. Ang solusyon ni Lita ay parang isang simbolismo na kanyang hindi inaasahang kakayahan. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Habang ang director ay nagpapasya kung ano ang gagawin, isang batang babae mula sa likuran ay biglang nagsalita. "Sir, hayaan ninyo siyang magpatuloy. Natuto ako ng bagay ngayon na hindi ko natutunan kahit kailan." Ang mga ulo ay napatingin sa kanya, at ang silid-aralan ay napuno ng bagong inggay, isa na hindi ng pagtawa, kundi ng bulungan ng pag-asa. Si Lita ay tumingin sa batang babae, at sa isang iglap, ang kanyang ngiti ay bumalik. "Salamat," bulong niya, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang bagay na hindi may paliwanag, isang halong pasasalamat at determinasyon. Ang director ay napahinga ng malalim, at pagkatapos ay sinabi, "Maganda. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Ngunit kung hindi mo mapatunayang karapat-dapat ka, aalis ka na agad." Si Lita ay tumango. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at takot sa parehong oras. Ang mga mag-aaral ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga meta ay nakatutok kay Lita, habang ang guro ay umupo sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang bagong ekspresyon, isa na hindi nagalit, kundi ng kuryosidad. At sa labas,
Ang araw ay unti-unting lumubog na parang naghahanda sa isang bagong yugto ng kwento ng batang ito na handa ng baguhin ang kanilang mundo. Ang kwento ay nagsimula ng hindi inaasahan, at ang bawat hakbang ni Lita ay parang isang lihim na handang magbunyag. Ano ang magiging susunod? Ang mga mag-aaral ay hindi alam, ngunit ang kanilang mga puso ay nagsimula na magbago, kahit na konti. Ang silid-aralan, na dating puno ng pagmamataas, ay naging lugar ng isang bagong pag-asa, isang pag-asa na dinala ng isang batang babae na hindi nila inaasahan na maging bahagi ng kanilang buhay. At habang ang director ay naghihintay ng sagot, ang blackboard ay nananatiling nakatayo. Ang solusyon ni Lita ay parang isang gabay na magdadala sa kanila sa isang hindi pa nila nalalaman na landas. Kabanata 2, ang misteryosong nakaraan. Habang ang silid-aralan ay nanatiling tahimik matapos ang hindi inaasahang pagganap ni Lita, ang isip ng mga mag-aaral at guro ay puno ng mga tanong. Sino talaga ang batang ito na may kakayahang malutas ang mga komplikadong problema sa matematika na hindi nila kayang gawin? Ang director, na dating puno ng galit, ay napahinga ng malalim at nagpasya na bigyan si Lita ng pagkakataon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pagdududa. Si Lita, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo sa harapan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang diwa ng determinasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang blackboard ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang solusyon ay parang isang simbolismo ng isang nakaraan na handa ng malantad. Ang kwento ay bumalik sa nakaraan, sa mga kalye ng Manila na puno ng ingay at kaunlaran ngunit puno rin ng mga lihim. Si Lita, noon pa men, ay isang batang walang tahanan, isang anak ng kalye na nawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya na hindi niya naalala ng buo. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa paghahanap ng pagkain sa mga basurahan. Ang kanyang gabi ay sa ilalim ng tulay kung saan ang lamig ng hangin ay siyang kanyang kasama. Ngunit hindi ito ang buong kwento. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang matandang lalaki ang dumating sa kanyang buhay, isang estranghero na may mahabang puting buhok at mga mata na parang puno ng karunungan mula sa mga taon ng karanasan. Ang matanda, na nagpakilala bilang Mang Tomas, ay madalas na makita sa tabi ng Ilog Pasig, kung saan siya nagbabasa ng mga lumang aklat na natagpuan niya sa mga basurahan. Sa simula, si Lita ay natakot sa kanya, iniisip na isa siyang pulubi tulad niya na naghahanap ng pagkain. Ngunit isang araw, habang siya ay umiyak sa gutom, dinala siya ni Mang Tomas sa ilalim ng tulay at ibinigay sa kanya ang isang maliit na tinapay. Huwag kang umiyak, bata, sabi na matanda ng mahinang boses. May mas magandang paraan kaysa sa pagdurusa. Gusto mo bang matuto? Ang mga salita ni Mang Tomas ay parang isang bagong mundo para kay Lita, at kahit na puno ng pag-aalinlangan, tumango siya. Mula noon, naging regular na parte ng buhay ni Lita ang mga aral ni Mang Tomas. Araw-araw, kapag ang araw ay sikat na, pinapakita ng matanda kay Lita ang mga aklat na natagpuan niya, mga aklat tungkol sa matematika, literatura, at kahit mga talinghaga mula sa banal na kasulatan. Sa ilalim ng tulay, kung saan ang ingay ng sasakyan ay parang musika sa kanilang pandinig, nagtuturo si Mang Tomas kay Lita ng mga bagay na hindi niya inaasahan na matututuhan. Ang kaalaman ay hindi nakikita sa damit o sa bahay, sabi ni Mang Tomas habang hinahawakan ang isang lumang aklat ng algebra. Ito ay nasa loob mo at kailangan mong buksan ito. Si Lita ay natutong magbasa at magsulat, at unti-unti ang kanyang isip ay naging puno ng mga numero at ideya na hindi niya naisip noon. Ngunit ang kanilang buhay ay hindi palaging payapa. Ang mga kalye ng Manila ay puno ng panganib, mga magnanakaw, mga pulis na abusado, at mga bata na nag-aadawan ng pagkain. Isang gabi, habang sila ay natutulog sa ilalim ng tulay, isang grupo ng mga batang kalye ang lumapit, inahabol ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Tomas ay tumakbo para iligtas si Lita, ngunit nahulog siya sa gilid ng ilog at nawala sa madilim na tubig. Si Lita ay umiyak ng matagal.
Ang kanyang puso ay puno ng sakit at takot. Bakit ka iniwan, Mang Tomas? Bulong niya sa hangin, ngunit walang sagot. Mula noon, nag-iisa na siyang muli. Ngunit ang mga aral ni Mang Tomas ay nanatili sa kanyang isip. Ang mga araw ay nagdaan, at si Lita ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kanyang sarili. Gamit ang mga aklat na iniwan ni Mang Tomas, nagtuturo siya sa mga batang kalye. Ibinabahagi ang kaalaman na natutunan niya. Ngunit sa kanyang puso, may isang pangarap, ang makapunta sa isang tunay na paaralan at ipakita sa mundo na ang kanyang karanasan ay hindi hadlang. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa labas ng mamahaling paaralan sa Maynila, narinig niya ang mga mag-aaral na nagtatawanan habang binabasa ang kanilang mga aklat. Isang idea ang sumagi sa kanyang isip, kung kaya niyang matuto sa kalye, kaya rin niyang harapin ang mga mag-aaral na ito. Ang pagpasok ni Lita sa silid-aralan ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay resulta ng mga linggo ng pagplano. Inapanood niya ang mga mag-aaral mula sa labas, nakikinig sa kanilang mga aral, at nagtutuli ng kaalaman mula sa mga aklat na natatagpuan niya. Ang kanyang pagdating ay parang isang hamon, isang paraan upang patunayan na ang kanyang nakaraan ay hindi siya nakakulong. At habang siya ay nakatayo sa harapan ng mga mag-aaral, ang kanyang isip ay bumalik sa mga araw kasama si Mang Tomas. Ang mga aral sa ilalim ng tule, ang mga gabing puno ng pag-asa, at ang pangako na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mabago ang kanyang buhay. Ngunit ang kwento ng kanyang nakaraan ay hindi pa tapos. Isang gabi, habang siya ay natutulog sa tabi ng ilog, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na iniwan ni Mang Tomas. Sa loob nito ay isang liham at isang lumang aklat na matematika na may mga tala sa gilid. Ang liham ay nagsasabing, "Lita, ikaw ay hinirang upang maging ilaw. Huwag kang matakot sa kanilang mga meta. Ang iyong kaalaman ay iyong lakas." Ang mga salita ay nagbigay kay Lita ng bagong inspirasyon at mula noon, nagpasya siyang harapin ang mundo kahit na puno ito ng mga hadlang. Ang kanyang pagpasok sa paaralan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng kanyang talento. Ito ay tungkol sa pag-asa na ibinigay ni Mang Tomas, tungkol sa pangarap na buhayin ang kanyang aral. At habang siya ay nakatayo sa harapan ng director at mga mag-aaral, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ngunit sa kanyang isip, may isang tanong, paano niya mapapanatili ang kanyang lugar sa mundo kung ang kanyang nakaraan ay puno ng mga misteryo? Ang sagot ay hindi pa malinaw, ngunit ang kanyang mga hakbang ay parang nagbubukas ng isang bagong landas, isang landas na handa ng malutas ang kanyang kwento. At sa labas ng paaralan, ang hangin ay muling humihip, parang isang bulong mula sa nakaraan na naghihintay ng susunod na yugto. Kabanata 3, ang hamon sa Elite. Matapos ang hindi inaasahang pagganap ni Lita sa harapan ng Clays, ang silid-aralan ay napuno ng isang bagong Clays ng katahimikan, isa na puno ng pagtataka, pag-asa at bahagyang pag-alinlangan. Ang director, na dating puno ng galit, ay napahinga ng malalim at napasya na bigyan si Lita ng pagkakataon, ngunit ang kanyang mga meta ay nananatiling nakatutok sa batang babae na ngayon ay nakatayo na matatag sa harapan. Ang mga mag-aaral, na dating puno ng pagtawa, ay nanatiling nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng paghanga at hindi pagkakaunawaan. Si Lita, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakahawak sa chalk na ginamit niya upang malutas ang komplikadong problema sa blackboard. Ang kanyang presensya ay parang isang hamon na handa ng harapin ang anumang darating. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Isang batang lalaki mula sa likuran na dating pinuno ng pagtawa ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas at pag-aalinlangan. "Kahit na magaling ka, wala kang karapatan dito," sigaw niya, ang kanyang boses na tumaas sa gitna ng silid-aralan. "Sino ka ba talada?" Isang pulubi na biglang nagpapatalino. "Huwag kang magmaleki, hindi mo kami kayang turuan." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mga bulungan sa mga mag-aaral, at ang ilan ay muling nagtawanan. Bagamat ang kanilang mga tawa
ay hindi na kasing lakas tulad noon. Si Lita ay tumingin sa kanya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang diwa ng lakas na hindi nila inaasahan mula sa isang batang tulad niya. Sandali lang, sagot ni Lita, ang kanyang boses na mahinan ngunit malinaw. Hindi ako nandito para magmalaki. Nandito ako para magturo, at kung gusto ninyo, hayaan ninyong patunayan ko ito. Ang mga mag-aaral ay napahinto, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lita. Habang ang guro ay napasandal sa kanyang mesa, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang director, na nanatiling nakatayo sa gilid, ay tumango ng bahadya. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng isang bagong interest. Maganda, sabi ng director. Kung talagang may kakayahang magturo ka, bigyan natin kang pagkakataon. Ngunit kung hindi mo mapapakita ang iyong karapat-dapat, aalis ka na agad. Ang hamon ay nagsimula. Si Lita ay hiniling na magbigay ng isang aralin na hindi lamang tungkol sa matematika, kundi tungkol sa isang bagay na magpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa. Inuha niya muli ang chalk at sinimulan ang pagsusulat sa blackboard, ngunit sa halip na isang problema sa algebra, isinulat niya ang isang taleta mula sa isang lumang talinghaga na natutunan niya kay Mang Tomas. Ang isang puno ay hindi sinusukat sa leki ng kanyang mga dahon. Basag niya, ang kanyang boses na parang nagmumula sa isang matandang guro, kundi sa lalim ng kanyang ugat. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang kanilang atensyon ay unti-unting naakit. Ipinaliwanag ni Lita ang talinghaga, sinasabi na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanilang damit o kayamanan, kundi sa kanilang mga aksyon at puso. Katulad ninyo, sabi niya, ang kanyang tingin ay tumutok sa batang lalaking nang hamon sa kanya. Nagtatawa kayo sa akin dahil sa aking itsura. Ngunit kung titingnan ninyo ang inyong sarili, hindi ba kayo rin ay may mga bagay na nakatago sa loob? Ang silid-aralan ay napuno ng katahimikan, at ang batang lalaki ay napayuko. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bahagyang pagsisisi. Ang guro ay napatingin kay Lita. Ang kanyang mga meta ay puno ng pagkagulat. Habang ang director ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang dibdib. Ngunit ang hamon ay hindi natapos doon. Ang batang lalaki, na hindi pa rin handa na aminin ang kanyang pagkatalo, ay tumayo muli at sinabi, kung talagang matalino ka, bakit hindi mo kami haminin sa isang debate? Ipaliwanag mo kung paano kami magiging mas mabuting tao. Ang mga mag-aaral ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Ang kanilang interest ay unti-unting bumabalik. Si Lita ay tumango at sinimulan niya ang debate sa harapan ng lahat. Ang pagiging mabuting tao, sabi niya, ay hindi tungkol sa pera o katayuan. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iba at pagkilala sa kanilang halaga kahit na sila ay mukhang mahina. Ang debate ay tumagal na mahabang oras at ang bawat sagot ni Lita ay puno ng karunungan na hindi nila inaasahan mula sa isang batang tulad niya. Sinabi niya ang mga kwento ng mga kalye kung saan ang mga tao ay nagbabahagi ng pagkain kahit na walang sapat at kung paano ang isang maliit na gawa ng kabutihan ay maaaring magbago ng buhay. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang mag-isip. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang bagong pag-unawa. Ang batang lalaki, na dating puno ng pagmamataas, ay napahinto at napatingin kay Lita ng may bagong paggalang. Ngunit habang ang debate ay nagpapatuloy, isang bagong ingay ang narinig mula sa labas ng silid-aralan. Ang pintuan ay muli nang bumukas, at isang grupo ng mga magulang na dating nag-uusap sa opisina ng director ay pumasok ng may galit sa kanilang mga mukha. Anong nangyayari dito? Sigaw ng isa sa mga magulang, isang babaeng nakasuot ng mahal na damit. Bakit may pulubi ang nagbabasa sa aming mga anak? Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa. Habang si Lita ay nanatiling nakatayo, ang kanyang puso ay nagsimulang magmadali. Ang director ay lumapit sa mga magulang at sinabi, kalmado kayo. Ang batang ito ay nagpapakita ng isang bagay na hindi natin inaasahan, isang talento na dapat nating bigyan ng pagkakataon. Ang mga magulang ay hindi agad natuwa.
Pagkakataon, sagot ng isa pang magulang, isang lalaking puno ng galit. Ito ay isang kahihiyan sa aming paaralan. Alisin natin siya bago pa ito lumala. Ngunit bago pa man makapagpatuloy ang kanilang pagtuto, si Lita ay muli nang nagsalita. Hayaan ninyo ako magpaliwanag. Sabi niya, ang kanyang boses na puno ng lakas kahit na ang kanyang katawan ay nanginig. Hindi ako nandito para makasira. Nandito ako para magturo, tungkol sa pag-asa, tungkol sa pagkakataon, at tungkol sa pag-unawa sa isa't isa. Ang mga magulang ay napahinto, ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lita. Ang director ay tumango at sinabi, tama siya, hayaan natin siyang magpatuloy, at tingnan natin kung ano ang magiging resulta. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa kanilang mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, habang ang debate ay muling nagsimula. Si Lita ay nagpatuloy sa kanyang aral. Ang kanyang mga salita ay parang isang ilaw na unti-unting nagliliwanag sa kanilang mga puso. At habang ang araw ay unti-unting lumubog sa labas, ang silid-aralan ay naging lugar ng isang bagong class ng pagkatuto, isa na hindi lamang tungkol sa akademya, kundi tungkol sa pagbabago ng kanilang pananaw. Ngunit ang hamon ay hindi pa tapos. Habang si Lita ay nagtuturo, ang batang lalaki na nanghamon sa kanya ay muling nagsalita. Kung talagang may karapatan ka, bakit hindi mo kami turuan ng isang bagay na hindi natin natutunan sa aklat? Ang mga mag-aaral ay napatingin kay Lita. Ang kanilang interest ay unti-unting bumabalik. Si Lita ay tumango at sa isang iglap, sinabi niya, maganda. Tuturuan ko kayo ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang numero, tungkol sa puso. Ang silid-aralan ay napuno ng bagong katahimikan, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Lita, handa nang marinig ang susunod na yugto ng kanyang kwento. Kabanata 4, ang hindi inaasahang pahayag. Matapos ang matinding debate sa silid-aralan, ang hangin ay puno ng tensyon habang ang mga magulang, mag-aaral, at ang director ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lita. Ang kanyang mga salita tungkol sa puso at pag-unawa ay nag-iwan ng malalim na epekto, ngunit ang pagdating ng mga magulang ay nagdulot ng bagong hamon. Ang babaeng magulang na unang nagsalita, na nakasuot na mahal na alahas at damit na parang ipinapakita ang kanyang katayuan, ay muling lumapit kay Lita na may galit sa kanyang mukha. Hindi sapat ang iyong mga salita, bata, sigaw niya. Kung talagang may karapatan ka, ipakita mo ang ebidensya na hindi ka lamang isang pulubi na nagpapanggap. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa, habang ang director ay napahawak sa kanyang noo, hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Lita, sa kabila ng presyon, ay nanatiling kalmado. Sa halip na sumagot agad, dahan-dahang inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na madalas niyang daladala. Ang kahon ay lumang-luma, ang kahoy ay halos gumuho na, ngunit ang kanyang mga kamay ay hinawakan ito ng may mahalagang pag-iingat. Ito po ang aking sagot, sabi niya, ang kanyang boses na puno ng determinasyon. Binuksan niya ang kahon, at sa loob ay isang lumang talaarawan at isang maliit na aklat na matematika na puno ng mga sulat na kamay. Ang mga magulang ay napatingin, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka, habang ang director ay lumapit upang mas malinaw na makita. Ang talaarang ito ay mula kay Mang Thomas, paliwanag ni Lita, ang kanyang boses na unti-unting lumalakas. Siya ang matandang lalaki na nagturo sa akin at siya ang nagbigay sa akin ng kaalaman na ginagamit ko ngayon. Binuksan niya ang talaarawan at binasa ang unang pahina kung saan nakasulat ang mga salita. Sa aking hinirang na mag-aaral, Lita, ikaw ay magiging ilaw na magpapakita ng katotohanan sa mundo. Ang mga mag-aaral ay napahinto. Ang kanilang mga meta ay naging mas malalim sa interest, habang ang mga magulang ay napahawak sa kanilang mga bibig, hindi makapaniwala sa narinig. Ang director ay napatitig sa talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang hinahawakan ang pepel. Alam ko si Mang Thomas, sabi ng director matapos ang mahabang katahimikan.
Siya ay isang kilalang propesor noon, ngunit nawala siya ng biglaan ilang taon na ang nakararaan. Sinasabi mo bang siya ang nagturo sa iyo? Si Lita ay tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Po, siya ang aking pangalawang ama. Natuto ako sa kanya sa ilalim ng tule, gamit ang mga aklat na natatagpuan niya sa basura. At bago siya nawala, sinabi niya sa akin na kailangan kong gamitin ang kaalaman na ito para sa iba. Ang mga magulang ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang galit ay unti-unting napalitan ng pagkakainters. Ang babaeng magulang na dating galit ay lumapit kay Lita at sinabi, "Kung totoo ito, bakit hindi mo ipinakita ito kaagad? Bakit ka nagpakita bilang isang pulubi?" Si Lita ay napahinga ng malalim bago sumagot. "Hindi ko nais na ipakita ang aking sarili sa ganitong paraan. Gusto ko lang na makita ninyo ang aking kakayahan nang hindi iniisip ang aking itsura. Ang talaarang ito ay patunay na ang kaalaman ay hindi nakikita sa damit, kundi sa puso." Ang director ay tumango. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bagong paggalang. "Kung totoo ang iyong kwento, Lita, dapat nating bigyan kan pagkakataon na patunayan ang iyong karapatan sa harap ng lahat." Kinuha niya ang talaarawan at binasa ang iba pang mga pahina, kung saan nakasulat ang mga aral ni Mang Thomas tungkol sa matematika at mga talinghaga ng buhay. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa kanilang mga aklat na parang hinahanap ang mga sagot na hindi nila natagpuan noon. Si Lita ay muling lumapit sa blackboard at na may bagong lakas, sinimulan niyang magturo, gayon hindi lamang tungkol sa numero, kundi tungkol sa pag-asa at pagkakataon. Ang class ay naging isang bagong karanasan. Si Lita ay nagbigay ng aral tungkol sa mga ekwasyong may malalim na kahulugan, tulad ng pagkakapantay-pantay sa buhay. Ang mga mag-aaral ay nagsimulang sumulat. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang bagong interest. Ang mga magulang, na dating puno ng pagtuto, ay nanatiling nakatayo. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Lita. Habang ang director ay umupo sa kanyang mesa, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang magiging susunod na hakbang para sa batang ito? At paano nila may papakita ang kanilang suporta? Ngunit habang ang class ay nagpapatuloy, isang lalaking hindi kilala ang pumasok nang hindi nagpapaalam. Siya ay matangkad, nakasuot ng mahal na suit, at ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Lita. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa kanya, habang ang director ay tumayo muli. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Sino ka?" tanong ng director, ang kanyang boses na puno ng pag-aalala. Ang lalaki ay ngumiti ng mahina at sinabi, "Ako ay isang kinatawan mula sa kagawaran ng edukasyon. Narinig ko ang tungkol sa batang ito, at gusto kong makita ang kanyang kakayahan ng mas malapit." Ang silid-aralan ay napuno ng bagong katahimikan, at ang mga mata ng lahat ay naging mas malalim sa interest. Habang si Lita ay nanatiling nakatayo, ang kanyang puso ay nagsimulang magmadali sa hindi kilalang hinaharap. Kabanata 5. Ang huling sagupaan. Matapos ang hindi inaasahang pagdating ng lalaking kinatawan mula sa kagawaran ng edukasyon, ang silid-aralan ay napuno ng isang bagong clase ng tensyon. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang halo ng pagtataka at pag-aalala. Habang ang director ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakahawak sa kanyang mesa. Si Lita, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo sa harapan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaking nakasuot ng mahal na suit. Ang kanyang puso ay nagsimulang magmadali sa hindi kilalang hinaharap. Ang lalaki, na nagpakilala bilang G. Alvarez, ay ngumiti ng mahinan, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng isang diwa ng autoridad na hindi may kakaila. "Ako ay narito upang suriin ang iyong kakayahan, bata," sabi ni G. Alvarez, ang kanyang boses na matatag at puno ng layunin. "Narinig ko ang tungkol sa iyong hindi inaasahang pagganap, ngunit hindi sapat ang mga kwento. Kailangan kong makita kung talagang karapat-dapat ka sa pagkakataong ito." Ang mga mag-aaral ay napahinto.
ang kanilang mga mata ay naging mas malalim sa interest habang ang director ay lumapit kay G. Alvarez at sinabi, siya ay nagpakita ng isang hindi pangkaraniwang talento. Hayaan nating patunayan niya ito sa iyong harapan. Ang mga magulang, na dating puno ng pagtuto, ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kuryosidad. Si G. Alvarez ay tumango at lumapit kay Lita. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa isang maliit na portfolio. Kung talagang matalino ka, sabi niya, bigyan kita ng isang pagsubok na hindi mo inasahan. Ipapakita ko sa iyo ang isang problema na hindi pa natutugunan ng kahit sino sa kagawaran ng edukasyon. Kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa kanyang portfolio at inilagay ito sa mesa ng guro. Ang papel ay puno ng mga simbolo at ekwasyong hindi kilala sa mga mag-aaral, isang problema na naglalaman ng mga advanced na calculus at teoryang hindi pa nararating ng kanilang curriculum. Si Lita ay tumingin sa papel. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumalaki habang binabasa niya ang problema. Ang mga mag-aaral ay nagbulungan, ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalinlangan, habang ang guro ay napahawak sa kanyang noo, hindi makapaniwala sa kahirapan ng hamon. Hindi namin ito natutunan, bulong ng isang batang lalaki, habang ang iba ay napailing. Iniisip na ang kanilang pag-asa kay Lita ay mawawala. Ngunit si Lita ay hindi nagpapanik. Sa halip, kinuha niya ang chalk at lumapit sa blackboard. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig ngunit puno ng determinasyon. Nagsimula siyang magsulit. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Ang mga mag-aaral ay nanatiling tahimik. Ang kanilang mga meta ay nakatutok sa bawat galaw ni Lita. Habang si G. Alvarez ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ang problema ay tumagal na mahabang oras, 5 minuto, 10 minuto, at higit pa. Ngunit si Lita ay hindi tumigil. Sa gitna ng kanyang pagsusulit, sinabi niya, ang matematika ay hindi lamang tungkol sa numero. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa mundo, sa pagkakapante-pante, at sa pag-asa. Ang kanyang mga salita ay parang isang talinghada, at ang silid-aralan ay napuno ng bagong katahimikan. Matapos ang halos 20 minuto, natapos ni Lita ang solusyon. Ang blackboard ay puno ng mga ekwasyon at paliwanag, at ang sagot ay ganap na tama, isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Si G. Alvarez ay lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa blackboard, at matapos ang mahabang pagsusuri, ngumiti siya ng mahina. Hindi ko inaasahan ito, sabi niya, ang kanyang boses na puno ng paghanga. Ang iyong sagot ay hindi lamang tama, kundi may malalim na kahulugan na hindi ko nakita noon. Ang mga mag-aaral ay napatayo at nagpalakpakan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, habang ang director ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit ang kagalakan ay hindi tumagal. Si G. Alvarez ay muling nagsalita. Ang kanyang boses na ngayon ay mas seryoso. Napakagaling mo, Lita, ngunit hindi ito ang katapusan. May isa pang pagsubok na kailangan mong harapin. Isang pagsubok na titingnan kung talagang karapat-dapat ka sa aming mundo. Ang mga mag-aaral ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng isang bagong klase ng tensyon. Habang ang guro ay napasandal sa kanyang mesa, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng kinatawan? At paano nila mahaharap ang bagong hamon? Si Lita ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga meta ay puno ng lakas kahit na ang kanyang katawan ay nanginig. Handa po ako, sabi niya, ang kanyang boses na puno ng tiwala. Ang silid-aralan ay napuno ng bagong katahimikan, at ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay G. Alvarez, na ngayon ay naghahanda ng bagong hamon. Ang blackboard ay nananatiling nakatayo. Ang solusyon ni Lita ay parang isang simbolismo ng kanyang hindi matitinag na espiritu, habang ang hangin sa labas ay humiip ng malakas, arang naghahanda sa isang bagong yugto ng kanyang kwento. Kabanata 6, ang nakakagulat na pagbabago.
Matapos ang matinding pagsubok na ibinigay ni G. Alvarez, ang silid-aralan ay nanatiling puno ng tensyon habang ang mga mag-aaral, guro, at magulang ay nakatitig kay Lita. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang halo ng pag-asa at hindi pagkakaunawaan. Si G. Alvarez, na dating matigas ang mukha, ay napahinga ng malalim at lumapit sa blackboard. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahawakan ang papel na may solusyon ni Lita. Ang katahimikan ay mabigat, tulad ng hangin sa labas na biglang huminto, parang naghihintay ng isang mahalagang anunsyo. Ang mga mag-aaral ay napahawak sa kanilang mga aklat, habang ang director ay nanatiling nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang dibdib, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang iyong sagot ay hindi lamang tama, sabi ni G. Alvarez pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang kanyang boses na puno ng isang diwa ng paghanga. Ngunit ito ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa na hindi ko inaasahan mula sa isang batang tulad mo. Lumapit siya kay Lita, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya, at sinabi, "Ngunit ang pagsubok na ito ay hindi ang huli. May isang bagay pa akong kailangang ipakita sa iyo, isang bagay na magpapabago sa iyong buhay." Kinuha niya ang kanyang portfolio muli at inilabas ang isang lumang sobre na puno ng alikabok. Ang papel ay halos magkawatak-watak na dahil sa edad. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang liham. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig habang binabasa ito ng tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya kay Lita at sinabi, "Ang liham na ito ay mula kay Mang Tomas, ang dating propesor na kilala sa buong bansa. At ayon dito, ikaw ay hindi lamang kanyang mag-aaral, you are his chosen heir." Ang mga mag-aaral ay napasinghap. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat, habang ang director ay napahawak sa kanyang noo. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Si Lita ay napatigil. Ang kanyang puso ay nagsimulang magmadali, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin ng mga salita. Ang Mang Tomas ay nagtulak ng isang maliit na pundasyon para sa edukasyon bago siya nawala. Paliwanag ni G. Alvarez, ang kanyang boses na ngayon ay mas mahina ngunit puno ng kahalagahan. At sa liham na ito, sinabi niya na ikaw ang magpapatuloy ng kanyang pangarap upang buksan ang mga pinto ng edukasyon para sa mga mahihirap tulad mo. Inilabas niya ang isang dokumento na nagpapakita ng mga detalye ng pundasyon, kasama ang isang malaking halaga ng pera at mga ari-arian na iniwan ni Mang Tomas. Ang mga mag-aaral ay napatayo, ang kanilang mga kamay ay nagpapalakpakan, habang ang mga magulang ay napatingin sa isa't isa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng isang bagong paggalang. Si Lita ay napahinga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon habang hinahawakan niya ang dokumento. "Hindi ko inaasahan ito," bulong niya, ang kanyang boses na halos hindi marinig. Ngunit muli siyang tumingin kay G. Alvarez at sinabi, "Kung ito ang gusto ni Mang Tomas, gagawin ko ito. Gusto kong buksan ang mga paaralan para sa mga batang tulad ko, mga batang nawalan ng pag-asa." Ang silid-aralan ay napuno ng isang bagong klase ng katahimikan, isa na puno ng inspirasyon, habang ang director ay lumapit kay Lita at sinabi, "Magpapatuloy kami sa iyong pagtuturo dito, ngunit ang iyong misyon ay mas malaki kaysa sa paaralang ito." Mga araw ang lumipas, at si Lita ay nagsimulang gamitin ang pundasyon ni Mang Tomas upang buksan ang mga paaralan sa mga mahihirap na lugar ng Manila. Ang kanyang mga klase ay puno ng mga batang kalye. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pag-asa na hindi nila naranasan noon. Si Lita ay nagtuturo ng matematika, literatura, at mga talinghaga ng buhay. Ang kanyang boses ay parang isang ilaw na nagbibigay ng gabay. Ang mga mag-aaral mula sa elitistang paaralan ay nagsimulang magbisita, dala ang kanilang mga aklat at puso upang matuto mula sa kanya. At ang komunidad ay unti-unting nagbago. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. Isang gabi, habang si Lita ay nagbabasa ng mga tala ni Mang Tomas, natagpuan niya ang isang maliit na video cassette na nakatago sa loob ng kahon. Gamit ang isang lumang manlalaro, pinanood niya ito.
at ang mukha ni Mang Thomas ay biglang lumabas sa screen. Lita, aking ilo, sabi na matanda, ang kanyang boses na puno ng emosyon. Natupad mo ang aking unang pangarap, ngunit ang susunod mong hamon ay mas malaki. Turuan ang mga mayayaman na maging mapagkumbaba. Ang iyong landas ay mahaba, ngunit handa ka na. Ang video ay biglang natapos, at si Lita ay napahinga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa sumunod na araw, si Lita ay bumalik sa elitistang paaralan. Ang kanyang puso ay puno ng bagong misyon. Handa na ako, sabi niya sa harapan ng mga mag-aaral at magulang. Ang kanyang boses na puno ng lakas. Ang silid-aralan ay napuno ng palakpakan, ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang kanyang kwento ay may bagong simula. Ang blackboard ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang solusyon ay parang isang gabay, habang ang hangin sa labas ay humiip ng malakas. Arang bulong ng hinaharap na handa ng harapin.